pinupulsuhan naman ng GMA News sa mga residente na gumagamit ng prepaid kuryente. Ang tanong kasi, hindi naman kaya mag-brown out sa bahay ng mga gumagamit ito sakaling maubusan ng load? At ano kaya ang reaksyon ng Meralco sa contempt charges na inihain ng Makabayan Block ng Kamara sa Korte Suprema? Alamin po natin yan mula naman sa ating kasamang si Susan Enriquez. Susan? Connie, ang tanong kung magkakaroon ng brownout yung mga gagamit ng prepaid na kuryente. Kasi i-remind ka daw ng Meralco na malapit na maubos yung iyong load, kaya pwede ka na magpa-load ulit. So, andito tayo sa isang bahay dito sa Barangay San Juan, sa Taytay Rizal, na gumagamit ng prepaid na kuryente. Meron siyang dalawang electric fan, dalawang TV set, dalawang fluorescent lamp, at isang washing machine. At mga isang linggo pa lang gumagamit ng prepaid itong si Jeffrey Santos. So alamin natin sa kanya, Jeffrey, lika, kung kumusta yung paggamit niya ng prepaid na kuryente. So far, kumusta? Kung ikukumpara mo ng dati na may bill kang dumarating buwan-buwan. Mas matipid ngayon kasi namomonitor mo yung paggamit mo. Reminded ka pa ng Meralco, kaya malalaman mo kung ilang kilowatt hour na nagagamit mo araw-araw. Kung merong disadvantage to, yung sinasabi mo, halimbawa sa gabi, biglang naubusan ka ng kuryente, ng load, hindi ka makakapagpa-load na dahil masarado na yung mga yung pwede ka magpa-load ng kuryente. Paano ginagawa mo? Nag-a-adjust na lang ako. Pagka nakita ko mga 30 pesos, 40 pesos na lang ang load ko, naglo-load na agad ako. Para hindi naman ako maipit doon, para hindi naman ako maputulan ng kuryente. Ayun na lang, mas maaga, nagpapaload na ako. So basta ito araw-araw nire-remind ka na ito na lang ang load mo, ganun ba yun? Ganun nga, bali, tinetext ako ng Meralco 8 in the morning para nalalaman ko kung ilan na yung nagagamit ko, kung magkano na. Okay, so malalaman natin dahil parang ang minimum kontrata dito 6 months, So saka mo palang magde-decide si Jeffrey kung itutuloy niya yung prepaid niya o babalik ka sa linya. Oo, ganun na nga. Pero actually, ngayon pa lang nakapag-decide na ako. Tutuloy ko na to, dire-diretso na. Okay, Jeffrey, thank you, Jeffrey. Ngayon, alamin natin wala kay Jo. Jo, halika. Jo, sino ba sa tingin mo, sino yung mga dapat gumamit ng prepaid na kuryente para hindi naman yata lahat? Sino yung mas advisable na gumamit ito? Well, depende sa paggamit mo, Susan. Kung kailangan suriin mo mabuti, ito ba ay para sa akin or ito ba ay makakabuti sa pang-araw-araw ng paggamit ko. Tulad nga ni Jeffrey kanina, sabi niya, base sa kanyang experiensya o sa kanyang pananaw, tutuloy-tuloy niya kasi sa kanya, advantageous ito. Nakokontrol niya yung konsumo niya, unang-una, napoprogram niya kung ano yung gagamitin niya sa pang-araw-araw para hindi maputulan. Doon pa lang nakikita niya 30 pesos na natitira, maglo-load na siya. At basically, nasa iyo yung control ng konsumo. So, at least na-empower ka. Dati, sabi niya, baterya yung ginagamit nila. Pero after 5 years, nagkaroon ng opportunity. So ngayon, mas convenient sa kanila ito. Okay. Punta naman tayo sa ibang issue, Joe. Nagsampa ng contempt charges sa inyo yung Makabayan Block dahil doon sa parang sinuway ninyo, yung utos tungkol doon sa mga deferred payment na yan. Ano ba masasabi niyo dito na Meralco? Well, yung deferred payment na line item, hindi yan kasama doon sa total amount due na ngayong buwan ng Marso. Doon naman sa mga customers Susan, inadvertently na bayaran nila last month yung naturang halaga, 37,000 out of our 5.3 million customers. Ibinalik na yan ngayong Marso. And we have complied with the TRO of the Supreme Court in good faith. Wala kaming linabag na anumang naayon sa iniutos ng SC hinggil sa TRO. And moving forward, anuman ho yung maging kahinatnan nitong recalculation na inutos ng ERC sa Philippine Electricity Market Corporation, kami po ay tatalima. At makakaasa sila na lahat ho ng ginagawa namin is within what is bound by the rule of law. At makakaasa sila na we will communicate moving forward ano man ho yung maging pinal na kautusan at anong decision ukol po sa issue na ngayon ay nasa Supreme Court. Okay. Ulit tanong, Joe. So kung makatanggap ka ng bill at naka-reflect pa rin yun, ano dapat gawin ng mga Meralco customer? Well, wala kang dapat gawin, Susan, sapagkat hindi naman niya nakapaloob doon sa total amount due. Kumbaga, yung nandoon sa total amount due, yun lang current charges mo. Or kung meron kang past due, pero hindi kasama yung deferred. Okay, maraming salamat si Joe Saldariaga po, ang tagapagsalita po ng Meralco. Mula po rito sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Susan Enriquez.